Maraming mga defense supplier na bansa sa mundo ang nag-aalok o nag-o-offer ng kanilang mga fighter jet sa Pilipinas. At ang dalawa nito ay ang Japan at ang Italy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Hindi lang Sweden sa kanilang Saab Gripen multirole fighters at ang US Lockheed Martin sa kanilang F-16 at ang South Korean Aerospace Industry sa kanilang KF-21 Borome. Ang Japan ay nag-o-offer din sa Pilipinas ng kanilang Mitsubishi F-2 multirole fighters. Pati na rin ang Italy ay nag-o-offer din sa Pilipinas ng kanilang Eurofighter Typhoon multirole fighters noong buwan ng Disyembre sa nakaraang taon. Ang Philippine Air Force ay nagpahayag na kanilang kinukonsidera ang pag-acquire ng Japanese-made multirole fighter ang Mitsubishi F-2 para makapagdagdag ng defense capabilities ng Pilipinas. At ayon kay Philippine Air Force Commanding Lieutenant General Arthur Cordura na kanilang kinilala ang Japan Mitsubishi F-2 multirole fighter bilang magandang opsyon na mapagpilian. Pero ito ay nakadepende kung gaano kaepektibo ang inahanay na estratehiya for broader defense strategy, lalo na sa pag-implementa ng tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Pact or CEDC. Ang Mitsubishi F-2 multirole fighters ay potential platform na kukunin ng Pilipinas. Ang pagpili ng mga multirole fighters ay nakadepende sa pagpahalaga ng Department of National Defense in terms of how this incorporated o paano maging epektibo na maipasama sa kabubuhan ng CEDC concept. At ayon pa kay General Cordura na ang gawa ng Japan na Mitsubishi F-2 multirole fighter ay isa talaga sa pinaplanuhan ng Philippine Air Force na kukunin dahil ang Mitsubishi F-2 multirole fighters ay kahawig na kahawig sa F-16 Fighter Falcon ng US. At sa katunayan nga, ang Mitsubishi F-2, ang design nito ay galing sa F-16 Fighting Falcon dahil ang gumawa pala ng Mitsubishi F-2 multirole fighters ang Mitsubishi Heavy Industries ng Japan at ang Lockheed Martin. Kaya pala itong F-2 ay parang kambal ng F-16 dahil kasama pala ang Lockheed Martin na siyang gumagawa ng F-16 sa paggawa nito. At pati na ang mga subcontractors ng mga primary components ng Mitsubishi F-2 ay galing din sa mga malalaking contractor sa US gaya ng General Electric, ang Honeywell, ang Raytheon, ang NEC, ang Haseltine, kasama na ang Japan Kawasaki at Kokusai Electric. Ang fuselage ng eroplano ay gawa rin ng Lockheed Martin. Ganito pala katindi itong Mitsubishi F-2 multirole fighter. Japan at US made pala ito. At ang engine ng F-2 ay gawa ng General Electric. Ang Mitsubishi F-2 multirole fighters ay may speed ito na abot sa Mach 1.1 pag low altitude at Mach 2 naman pag high altitude. At ang mga weapons ng Mitsubishi F-2 ay mayroon itong isang 20mm na 6 na barrel na rotary cannon. At ang mga missiles ng F-2 ay mayroon itong 4 na Mitsubishi Air-to-Air Missiles 3, 4 na Mitsubishi Air-to-Air Missiles 4, at 4 na Mitsubishi Air-to-Air Missiles 5, at mayroon pa itong 4 na M o AIM-9L Sidewinder at 4 na M7 Sparrow. So mayroong 20 lahat na air-to-air missiles ang Mitsubishi F-2 multirole fighters. At hindi lang yon, mayroon pa itong 12 units na mga anti-ship missiles. Kaya pala kilala itong Mitsubishi F-2 multirole fighters. Kilala ito bilang may kakayahan for air-to-ship missiles dahil karga-karga nito ang 12 na mga anti-ship missiles at marami din itong karga ng mga guided at unguided bombs. At nung nakarang buwan ng Disyembre, ang Italian Leonardo Company ay nag-aalok din sa Pilipinas ng kanilang 32 units na Eurofighter Typhoon Trans 5 multirole fighters. Formal na ino-offer ng Leonardo ang kanilang 32 units na Eurofighter Typhoon multirole fighters sa Pilipinas noong nakarang buwan ng Disyembre. Ang Typhoon multirole fighter ay isang twin engine gaya ng KF-21 Borome ng South Korea. Ito rin ay twin engine. At ayon sa Italy Leonardo na committed silang mag-invest para sa defense capabilities ng Pilipinas for long term at handa silang magbigay ng training at transfer of technology.
at iba pang mga related facilities na kaparte sa deal. Aba, magandang offer ito sa Leonardo dahil makinabang ang maraming Pinoy nito, lalo na sa knowledge sa paggawa ng fighter jet, dahil papayag ang Leonardo na dito gagawin ang mga Eurofighter Typhoon multi-role fighters. Magandang opportunity ito sa mga Pilipino para matuto tayong gumawa ng mga fighter jet. At hindi rin basta-basta itong Typhoon multi-role fighters dahil gawa ito ng malalaking aerospace company ng Europe gaya ng Airbus at ang BAE or British Aerospace Group. Kaya pala ang Typhoon multi-role fighter ay isa sa pinakamahal na fighter jet sa buong mundo. Ang presyo nito sa bawat isa ay abot sa 117 million US dollar. At kahit pa napakamahal ito, ang bansang Bangladesh o Bangladesh Air Force ay bumili pa rin ng 16 units na mga Eurofighter Typhoon Trans 5. Kaya napakalakas ng Bangladesh Air Force. Tayo dito sa Pilipinas, puro wak-wak multi-role fighters na lang ang ginagamit. Ang Eurofighter Typhoons ay may speed ito na abot sa Mach 1.5 at may range ito na abot sa 1,389 kilometers. At ang weapons ng Typhoon ay mayroon itong isang 20mm BK-27 revolver cannon at mayroon itong 5 na mga air-to-air missiles gaya ng M120, ang AMRAAM, ang MBDA Meteor, ang Ares-T, ang M132 AMRAAM at ang M9 Sidewinder at mayroon pa itong 5 na mga air-to-surface missiles gaya ng Storm Shadow, ang Brimstone, ang AGM, ang 88 HARM, ang Taurus KFD-350, ang Spears at mayroon itong isang anti-ship missiles na MARTY-ER, anti-ship missiles. Alam nyo, dito talaga ako humanga sa Eurofighter Typhoon multi-role fighters. Isipin nyo, ang fighter jet na ito, ang Typhoon, ay armado rin ng Storm missiles. Sigurado pagdating dito sa Pilipinas ay lalagyan din ito ng Bagyo missiles o di kaya low pressure missiles na gawa sa Bulacan. Pero kung tutuusin, mas mahal ang presyo ng Japan Mitsubishi F2 multi-role fighters dahil ang presyo nito ay abot sa 120 million US dollar habang ang Eurofighter Typhoon ay nasa 117 million US dollar lamang, mas mababa ng kaunti. Pero mas mura talaga ang bagong KF-21 Borome na gawa ng South Korean Aerospace Industry dahil ang presyo nito ay nasa 83 million US dollar lamang bawat isa, itong Black 1 na KF-21, pero ang Black 2, ang KF-21 ay nasa 112 million US dollar, mas mura pa rin kumpara sa dalawa. Kapag minsan kung may kaguluhan man o gira o pagbabanta ng gira, maraming mga mamamatay at pagkawasak ng mga property at mga infrastructure, pero mayroon ding kumita ng milyon-milyon ang mga defense contractor. Hanggang sa susunod, maraming salamat.